Hello mga ka-real! So gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko sa account ko ha. Para kahit papano sana meron tayong ma-motivate kahit isang followers lang. So okay. So ang tagal na nitong account kong ito, itong backup account kong ito. Siguro mga 8 months old na to or 10 months old. A day in my life ako, nag-travel ako ng content or nagmukbang ako. Basta ginawa ko na lahat dito. Tapos hindi talaga siya, nag-work naman siya. Pero, wait lang. Yung rice cooker ko nagsasalita kaya inano ko muna. But anyway, pero wala siyang earning masyado kasi konti lang ang followers. Tapos na-stuck ako sa 7,000. Tapos pababa yun ng pababa. Kasi kapag hindi mo nakukuha yung net followers mo, nalalagas talaga siya. Hindi dahil sa nag-unfollow sila, nalalagas talaga siya. Tapos trinay ko tong Count Me In, Let's Go. Nag-work siya mga mima. So after 2 months, nagkaroon ako ng viral video. Tapos tumaas na ng tumaas ang mga views ko. Tumaas na ng tumaas ang mga engagement ko, ganyan. Tapos mima, nagka-problema ako sa payout. Nakakaloka. Hindi nag-match yung name ko, tapos change ko siya, ganyan, tapos naayos siya, nilagyan ko ng PayPal, ganyan. Okay na siya ngayon, pero hindi pa ako nakaka-payout, siguro this December. Pero mga Mima Bells, bumaba yung ating views at engagement. So imagine nyo ha, from 1.5 million, ngayon ang ating account ay nasa 200. O, di ba ang saya? So, talagang nakakainis, talagang nakakapanggigil, discourage ba, parang ayaw mo nang gawin, parang ganyan. Although, hindi pa naman ako nakarating sa ganyan kasi nagkaroon na ako ng ganyang feelings nung nag-a-day in my life ako or yung tinatawag nilang regular vlog. Tapos bumaba talaga. Doon ako na-discourage. Pero ngayon, hindi naman ako masyadong na-discourage. Parang naiinis lang ako. Kasi, alam mo yun, yung ginagawa mo naman talaga lahat, yung nagbabakas ka naman, which is talaga nakakatulong ang pagbabakas, tsaka pag-upload. Masipag ako mag-upload, masipag din ako magbakas, masipag ako mag-reply, tapos siyempre nagtatala din tayo. Medyo naglaylo nga ako sa tala kasi alam mo pag hindi mo kinontrol yung tala mo, parang imbis na kumita ka, nalugi ka pa be. So, dun sa mga tala sender dyan, lalo na sa mga bago-baguhan, masayang mag-send ng tala. Maganda naman talaga. Kaya lang minsan tingnan nyo rin magkano yung kinikita nyo at magkano yung sinesend nyo na tala. Kasi there's a time din sa akin na parang mas marami pa yung napatala ko kaysa sa na-receive ko. Kasi ito si Meta magbibigay ng parang $20. Tapos magkano ang star, 'di ba? Parang bibili ka ng $100 star or 50. Tapos ang susweldohin mo lang 10. Pero yun nung una-una pa lang. Although maganda naman na yung earning ko ngayon compare sa, siyempre kasi wala pa naman tayong 1 year, no? So OA naman tayo. Pero nakaka-discourage lang talaga kasi alam mo yun, ang hirap-hirap talagang intindihin kung ano ba talaga ang gusto nito ni Mitoy. Kasi nag-upload naman ako, consistency, nagbabakas din naman ako. Alam mo yun, tapos walang araw akong pinalilipas na hindi ako nagpo-post. Nagpo-post talaga ako. Pero bakit ganun? Pababa pa rin ng pababa ang views. Tapos naisip ko nung nakaraang araw, sige, patigasan tayo ng ulo. Kasi alam mo ako, matigas ang ulo ko talaga mga mima. Sige, sabi ko, Mitoy, ibaba mo hanggang sa kaduluduluan ng 0 view, magpo-post pa rin ako. Tapos, yun lang din talaga. Talagang titigasan mo ang ulo mo at saka talagang ikaw lang din ang magmo-motivate sa sarili mo. Kasi wala naman mangyayari kung i-give up ko, kung ititigil ko na, anong mangyayari? 'Di ba kung hindi ako magpo-post, kung hindi ako anong mangyayari? Di wala. Compare sa mag-post ka pa rin kahit mababa ang views mo, kahit mababa ang engagement mo, kahit mababa ang earnings mo, at least meron pa din. Dati nga nung first nag-start ako ng December in January, wala naman talaga 0 naman talaga, pero talagang gigil na gigil ka talaga sa pagpo-post, talagang todo ka ng effort, pero 0 earning kasi hindi ka pa monetize wala ka pang tala, pero todo na yung post mo. Ngayon pa kaya,
na meron ka ng content monetization kahit walang mag-send sa'yo ng tala, although hindi naman talagang zero, meron naman talaga nagsisend ng tala kahit pa isa-isang flowers, which is I appreciate. Thank you so much. Tapos, alam mo yun, meron ka namang content monetization kahit hindi ganun kalaki, kahit 0.01 cents lang, naiipon din naman siya. So, bakit hindi ka magpo-post? So, para sa akin, hindi naman ako nadi-discourage, pero naiinis ako. Naiinis ako kasi, ano bang gusto mo, Meta? Nanggigigil ako sa'yo eh. Ano bang gusto mo? Nagpo-post naman ako every hour, every 2 hours, every 3 hours. Tapos, nag-story post din ako. Pero ano ba? Tapos, anyway, gusto ko lang din talaga tong i-share sa inyo mga Mima Bells kasi hindi po pwedeng lagi na lang positive, lagi na lang, alam mo yun, 1K followers or 100 likes or comment or whatever na nakikita nyo dyan sa Reels. Pero in reality, nagsa-struggle yung aking dashboard. At gusto ko lang kayong encourage na, wait lang. Anyway, may kumukuha ng pagkain yung anak ko. Gusto ko lang din kayong na ipagpatuloy nyo. Kahit gaano kababa ang views nyo at ang engagement nyo, ituloy-tuloy nyo pa rin kasi meron ako napanood na live ng foreigner, American siya, dito siya, content creator siya dito, kumikita talaga siya na malaki. At ang sabi niya dun sa live niya na nag-stick sa akin, mga 2 hours yung live niya eh, sinasabi niya na para daw yung noodles na niluluto. Anyway, English yung pagkakasabi niya na tapon ka lang ng tapon ng noodles, kung alin yung mag-stick sa wall, ibig sabihin, luto na yung pasta mo or yung noodles mo. Wala namang gumagawa niya, pero kasabihan lang ba yan? Ganun din daw dito sa pagko-content sa Facebook. Tapon ka lang ng tapon ng mga content mo, upload ka lang ng upload, bakas ka lang ng bakas. At tingnan mo na lang kung alin dun yung mag-i-stick, alin yung magba-viral. Ako naman, meron naman na ako ng video na nag-viral. Pero hindi nga lang siya yung consistent ba. Siguro dahil merong mga big CC na nakikita ko na tuloy-tuloy yung growth nila. Pero siguro nag-i-struggle din minsan yung dashboard nila, hindi lang nga natin alam. Kaya nga sabi ko, isi-share ko to sa followers ko na hindi lagi rainbow. Hindi lagi malaki ang kita. Hindi lagi yun, alam mo yun, swak na swak. So, right now, hindi swak ang account natin, pero makikita nyo sa account ko na consistent pa rin ako, nagpo-post pa rin ako every hour or every 2 hours, every day, wala yang lipas, wala yang day off. So, yan lang. So, kung ganyan din yung account nyo, ituloy-tuloy nyo lang, kasi ako itinutuloy-tuloy ko lang din. Kasi, lalo na nung nanood ako ng live nitong foreigner na to, sabi niya, sa sunod na taon daw, which is 2026, may malaking pasabog si Meta, which is hindi ko alam kung saan niya nakuha yung information, pero who pa rin yan, paniniwalaan natin be, na marami daw mga bonuses, mas lalawak daw ang content creator earnings, kasi nga parang marketing na din yan, blah blah blah. O Diyos ko, may langaw dito sa bahay namin. But anyway, kahit napanghinaan kayo ng loob or kahit naiinis talaga kayo, ako talaga naiinis ako, Mang Mima, ituloy-tuloy nyo pa din. Kasi dati nga nagpo-post tayo, wala namang kita ang Facebook eh. At saka bago tayo magkaroon ng content monetization, nagpo-post naman tayo para ma-earn yung content monetization. Tapos todo tayo, wala namang earnings. So, naisip ko nga, sige, isipin ko na lang na wala tong earnings. Mainis, di ba? But anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yan para kahit papaano hindi palaging akala natin laging positive, laging yung dashboard natin, hindi be. Dadanasin mo talaga lahat. Kaya tuloy-tuloy lang at let's go and count me in pa rin. Let's go.